So, to boys, for today, magdadrop tayo ng Vios Gen 3 facelifted. Year model nito, boss? 4.5 na rin. 2024. Naka 15-inch mock race yung mags. Yung gulong 185/60 stock tires pa. So, fender gap check sa front 4, saktong 4. Then, dual BBTI na to, kaya yung front shock may go. Then yung rear. Ayan, dito 4. Then, sa driver side, dito halos tikit yung 4. Yan, normal yan sa mga gatong generation. Dahil nga dun sa isang reason is yung goma dito sa front. Tingnan mo, ayan, 4. Ito, nakakadagdag yan sa fender gap. Okay? So, idadrop natin. Try natin i-video yung step by step as requested ng mga client na nagdi-DIY or order lang sa atin ng item. So guys, Digit LNT, may box, tapos for Vios, ayan, nakalagay LNT suspension, then may Vios F, ayan, pang front, sabihin pang front, ayan siya. So pag kinakabit to, yung maliit na bilog ng spring, yun yung sa taas, ito yung sa baba. Okay, ayan siya. Ayan. Then yung rear, may label din yung rear. Ayan. So yung pagkakabit ito, maraming nagtatanong pag ganyan daw ba o pag ganon. Actually, ang best answer is either way, papasok siya. So pag ganyan, pwede kasing maglagay ka pa ng rubber stopper o rubber cushion dito sa taas. While kung paganyan naman, ito kasi yung dikit-dikit na part, pwede rin. Pero hindi na ideal maglagay ng rubber stopper sa baba kasi baka tumama doon sa catch plate. So kung maglalagay ng rubber stopper, dapat paganyan. So hindi laging sinusunod yung orientation ng marking kasi wala namang kinalaman yan doon sa orientation. Okay? So first things first, ang luluwagan muna itong nasa top mount ba tawag dyan, Pops? Top mount. Yan. Kaya ang problema katabi mo ito, Pops. Sabay kaya yan matigas. Yung tornilyo sa ilalim, sumasabay na dyan sa ikot. Yan. Kahit bago pa. Kahit bago pa. Pops, anong size niyan? 17 ba yan? 17. Okay. Luluwagan nyo na yung nuts ng gulong. Jack nyo na. Yan. Tapos guys, isa pang mga madalas itanong, pag daw ba nag-lowered, fender gap lang daw bang maapektuhan? Yung side skirt ba? Hindi, oo. Siyempre, ang sagot dyan, apektado rin. Bababa rin yung ground clearance kasi isa lang naman yung body. Hindi naman nakahiwala yung fender dun sa body. Okay. Kung hindi naka-top nut, matatanggal na itong top mount, may bababa mo na yung shocks. So, pagtanggal naman ng shocks, syempre tanggalin gulong muna, then ito, dalawang camber bolt tatanggalin mo, yan, which is this one, this two pala. Then ingat sa pagtanggal nitong ABS, naka-clip lang yan, yan, ito dapat yung pinipindot yan, then ito yung support, yun lang, wala na dapat ibang kinakalas para walang nagagalaw sa kung ano-ano. Okay, pag yan lang yung kakalasin. Yan, actual na pagtatanggal ng dalawang camber bolt. Okay, yung sa ABS wire yun, tanggal na kasi nakaklip lang yan. Saka ito, tanggalin mo yan. Mag-DIY kayo, kailangan nyo ng ganyan, spring clamp ba tawag yan? Para hindi kayo maputulan ng daliri. Okay. Tapos lagyan nyo na yung L&T springs. Again, sa baba yung malaki ang bilog, sa taas yung maliit yung diameter. Tapos yung shock boot and top mount, shock mount, wala kayong itatapon, lahat yan, lahat ng stock na yan kasama. Pakanan ako ay. Tapos install.
Paano nyo kinalas, ganun nyo rin ibabalik. Kaya parang Edwin, Siyempre. walang labis, walang kulang na bolts, or else magagalit ang kliyente. So guys, isa pang madalas tanong sa amin is, pwede raw bang harap lang yung bilhin? Ang sagot doon, hindi pwede kasi set siya. Pero harap lang ikabit, pwede yan. Pero ganyan yan magiging itsura ng kotse nyo pag harap lang ang kinabit. Ayan. Diba? And ang disadvantage niyan, hindi nyo ma-experience yung talagang complete performance ng springs, kasi design siya na dapat front and rear yung binababa. Yan, kung okay sa inyo yung ganyan, pwede kayo bumili sa amin ng Sunset, pero front lang ikakabit nyo. Rear springs naman tayo ngayon. So how to install, kami hindi na namin kinakalas yung gulong pag sa BIOS. So ang kailangan mo lang gawin dyan is i-jack mo sa gitna, then tanggalin mo yung bolts ng shock ng sabay para mababa mo na yung stock spring and palitan ng LNT springs. Okay. So guys, nakabit na natin. Installed na lahat. Fender cap check. Ano nga ba to? 185 60 15. Halos 2 finger gap pa yung front. Then yung rear 3. Okay, 2 3. Teka, naka handbrake pa ata to. Yun pa pala. Pag okay, magsusukat ng naka handbrake kasi bababa pa yan. Yan. So, dos yung front, dos yung rear. Dos yung front, dos yung rear. So, pantay naman. Ayan, dos. Actually, sikip na yung dos. Parang 1.5 na lang. Pero para sa akin, dos yan. Consider 2, 2, 2. So, nagmamadali na sila, boss. Diretso na sila ng Bacoor kasi papagawa pa niya yung nag-gutter yung mugs, yung gas, which is ito. Kaya rin natin yan kasi wala yung pintor natin. So, doon na lang. So, ilalim. So, ayan. Pati pala to, naka-film na rin. Oo. Ayan. So, pupunta ko silang Bacoor para sa repair. Magsak nga siya. Okay. Tapos isa pa pala mga boss na commonly asked question, pag daw ba naka-lowering spring sasayad? Laging dalawa yung tanong, it's either sasayad daw ba sa hams or sasayad sa fender. Sagutin muna natin yung sayad sa fender. Yung sayad sa fender, hindi yan cost talaga ng springs. Kahit naka-stock spring ka, kung yung specs ng mugs mo is labas yung gulong dito sa fender, magrarab yun, lalo na pag full load o nalubak ka, sasabit yun, pwede pa sumabog yung gulong mo. So, ang safe specs, hindi ideal, safe lang, safe sa rab is by 7 yung lapad, ET40 or by 7.5, ET45. Yan yung pinaka-safe. Pero yung mga regardless kung 15, 16, 17, okay, yung lapad ng mugs. Then yung gulong kasi sa 17, pinaka-safe yung 205, 45, 17. Okay? Pero kung gusto mo naman ng malapad na medyo tapat dito sa fender, nagagawa ng paraan yan. May fender roll, may
spacers, yun na yung madami ka nang gagawin. Pero kung gusto mo lang safe sa rubbing, by 7 ET40 o kaya by 7.5 ET45. Ganun din dun sa harap. So yung side naman sa hams, laging relative yan sa laki ng hams. Kahit standard hams size, kahit puno itong gantong D15, safe pa yan sa, hindi ka pa siya 7, hindi pa yan sa sayad. So, pero mas mataas ang ground clearance ng mga naka 16 and 17. Okay? Kasi mas malaki yung diameter and mas maliit yung fender gap. Okay? So, ganun. O siya. Basta diretso, dead end kaliwa. Tapos diretso ulit, dead end kaliwa.